di kapani-paniwala. Kaya ibinasura ng Department of Justice ang reklamong rape na isinampa ni Denise Cornejo laban kay Bong Navarro. Sa halip ay kinasuhan ng serious illegal detention at grave coercion ang grupo ni Cornejo at Cedric Lee. Umano'y nambugbog kay Navarro nitong Enero nang hihingi pa raw sila ng 2 milyong piso kasabay ng mga pananakot. Nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Mike, ibinasura ng Department of Justice ang kasong rape na inihain o reklamong rape na inihain ni Denise Cornejo laban sa aktor na si Bong Navarro. Kasunod dito ay inihain naman ang reklamong serious illegal detention at grave coercion laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pa kaugnay dito sa reklamong inihain naman ni Bong Navarro kaugnay sa nangyari umanong pamububog sa kanya noong gabi ng January 22. Nakakita raw ng sapat na basihan ang Department of Justice para sampahan ng kasong serious illegal detention at grave coercion sina Denise Cornejo, Cedric Lee at 5 pa nilang kaibigan. Kaugnay ito sa reklamong pamumugbog ng aktor na si Bong Navarro laban sa grupo noong January 22 ng taong ito. Ayon sa 42 pahinang resolusyon ng DOJ, ang ebidensyang nagpapakita raw na nakatali ang 2 kamay ni Navarro sa likod ng ilabas ng grupo ni Cornejo at Lee sa condominium unit ni Cornejo sa Forbeswood Heights, ang pagtanggi ng grupo ni Cornejo at Lee na i-report sa mga security guard ng kondo ang nangyari at ang di pag-report o pagdala kay Navarro sa pinakamalapit na police station sa Bonifacio Global City ay sapat na dahilan para sampahan sila ng serious illegal detention. He was deprived of his will, irrespective of the duration. Kapag may infliction of serious physical injuries and kapag lalo na may grave threats at may extortion tantamount to ransom, it does not matter kung ilang oras ka lang, kahit less than 1 day, basta ba you are being deprived of your will. Para sa panel, klarado yun. Ang mga palitan daw ng text message kung saan hinihinga ng pera si Navarro ng grupo ni Cornejo at Lee ay binigyang pansin din ng DOJ Prosecution Panel. Pinilit siya na aminin na rinape daw niya si Denise. Again, he was just forced to do it. He was just forced to admit it because nandyan nga yung mga able-bodied men na mga bumubugbog sa kanya. Kasabay nito, binasura ang reklamong rape ni Cornejo laban sa aktor na si Navarro. Sabi ng DOJ Prosecution Panel, mahirap daw paniwalaan na walang nakarinig sa mga katabing unit ni Cornejo sa salaysay nitong nagsisigaw, nanlaban at tumakbo pa sa loob ng kondominium nung gabing hinahalay daw siya ni Navarro. Wala rin daw natamong gas-gas si Cornejo. Hindi rin daw madaling intindihin kung bakit tumanggi si Cornejo na madala sa ospital para sa medical evaluation na isinasagawa sa isang rape victim. Hindi rin daw tugma ang mga kilos ni Cornejo matapos ang umano'y panghahalay. Dahil inamin pa nitong nakakain pa siya sa labas kasama si Lee pag-alis ng presinto noong gabi ng January 22. Samantala, Mel, Mike, ibinasura din ng DOJ ang reklamong kasong obstruction of justice laban kay Maximo Merihildo, Romeo Nevado Jr., Jeffrey Viniegas at Roderick Garbin. Ito yung mga security guard ng Forbeswood Heights na condominium ni Cornejo. Mike? Maraming salamat, John Consulta.